Sana, bigyan niyo po siya ng tagumpay. Go, Aran! Kaya mo yan! Malapit na ang 3rd anniversary namin. Ganito pala siya kagaling para sakin. Surpresa ba to para sakin? Magpapakasal na siguro si Ran kay Chewie. Pero di ba, kasal na siya ng 3 taon. Kailan yun? Fenkarin Niran, no? Palagi ka kasing kasama sa celebration. Siya Oran, ang pakikipagkasal mo sakin. Dahil lang ba kay Song Shui? Kaya nitong 3 taon. Paulit-ulit mo akong iniwan. Kasi wala akong halaga sa'yo. Ano ba talaga ako? Sa paningin mo, King Ying, 3 taon mo ng kasal. Wala na yung galit ng tatay mo. Dalhin mo na siya dito, para makilala. Ma! Hindi na pwedeng sumama sa kinsik siya Oran. Kung buzi kayo, kami na lang ang pupunta. Ma! Pasensya na. Masyado akong matigas ang ulo noon. Hindi ko sinunod ang payo niyo. Anong nangyari, King Ying? May nag-APBA sa'yo? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Maghihiwalay na kami. Hai Walay? Zeno? Wala. Kaibigan ko lang, hiwalay na. Inaaliw ko lang siya. King Ying. Sasama ako SE Celebration. Umuwi ka muna. Siya Oran. Champion ka na ngayon, boxing champion. Pwede ba akong sumama sa club? King Ying, hindi ayaw kitang isama. Mga lalaki lang kasi ang mga kaibigan ko. Baka hindi ka nila masikaso. Umuwi ka muna. Pakuwi ka o. Tayo lang ang meke, celebrate. Siya Oran, 3 taon na. Hindi mo man lang ako pinakilala sa kanila. Hindi ka ba nag-isip na ipakilala ako? King Ying, bakit Montag naman inisip yun? Sabi ko na, mga lalaki lang sila. Anong magagawa mo pag nakainom ka? Bakit pwede gawin ni Song Shui? Ako hindi pwede. Pwede bang huwag kang magdrama? Ang dami ko ng beses na sinabi sa'yo. Wala akong relasyon kay Chewie. Huwag ka namang magselos ng ganyan. Sige, alam ko na. Pumunta ka na. O sige, King Ying, nanalo akong gayon. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pwede ba yung trophy mo ngayon? Yang Champion Trophy, ipinangga ko kauna. Ilalagay sa club para ma-display. Humiling ka ng iba. Siege. King Ying, pangako SIO. Marami pa akong mas malalaking trophy na mananalo. Ibibigay ko lahat sa'yo, okay? Lahat para sa'yo. Hindi na kailangan. Bigyan mo na lang ako ng perlas. Perlas? Perlas na naman? Ayaw mo ng iba? Perlas lang talaga gusto ko. Siege, pangako. SA susunod. Ibibigay ko sa'yo yung pinakamalaki at pinakakinang na perlas. Alis na ako. Siya Oran. Noong kinakasal tayo, sinabi ko sa'yo, 79 na beses lang kita papayagang saktan ako. Sa loob ng 3 taon, tuwing sinasaktan mo ako, pinapabili kita ng perlas. Yung huli, 79 na. Siya Oran. Tapos na tayo. Mag-book ka ng flight, 7 araw mula ngayon. Siya Oran. Yung 7 araw na to, sa atin na lang para magpaalam ng maayos.
King Ying, ito ang pinakamahal na singsing na kaya kong bilhin ngayon. Pero pangako ko sa'yo, sa susunod bibilhan kita ng mas marami at mas malaking diamante. Pakakasalan Montag ba ako? Pakakasalan kita. King Ying. Anong ginagawa mo? Wala lang. Nag-aayos lang. Bakit ka ganun kaaga? Tingnan, hindi ba't ipinangako ko sa'yo na makakasama kita ng mag-isa? Naalala mo pa ba noong bagong kasal pa lang tayo? Binigyan kita ng 79 pagkakataon para magpabigo sa'yo nitong 3 taon. Maganda naman ang naging resulta, di ba? Wala ni isang pagkakataon ang nagamit ko. Hindi ba ito ang singsing na ginamit ko nang magpropose sa'yo? Noon, ito lang ang kaya kong bilhin. Pero ngayon, kaya ko nang bumili ng mas maganda. Halika, dadalhin kita para bumili ng bago. Sir, ito ang pinakamalaking brilyante sa amin. King Ying, susubukan kong isuot ito sa'yo. Ahran, biglang sumakit ang tiyan ko. Maaari mo ba akong ihatid sa ospital? Weiwei, huwag kang matakot. Pupuntahan na kita. Sandali lang. King Ying, may nararamdaman si Weiwei. Mahirap pa sa kanyang mag-isa. Gusto ko muna siyang ihatid sa ospital. Sa susunod na lang tayo bibili. Salamat. Kaya pala sa loob ng 3 taong pagsasama. Ayaw mo talaga ng anak dahil hindi ako karapat-dapat. Ikaf palazik siya King Ying? Yung kasal kay Xiaoran ng 3 taon. Pero hindi man lang naipakilala, kawawang tao. Ang personal na bagay namin ni Aran. Hindi na kailangang pakialaman ni Emil, so... Alam Montag pala ako. Pero alam Montag ba? Kasal ka lang kay Xiaoran dahil nagtampo siya sa akin. Ano naman, hanggat hindi pa kami naghihiwalay ni Aran, ikaw pa rin ang kabit, pati yung anak mo sa tiyan. Isang anak sa labas lang yan. Pero narinig mo na ba yung kasabihan? Ang pinakamaganda ay yung hindi mo makuha. Ang pinaghirapan mong makuha. Sa akin ay walang halaga. Kahit na ikasal piya kayo, ano naman? Kikilitiin ko lang ang daliri ko. Si Xiaoran ay parang asong tumatakbo at agad napupunta sa akin. Noon, ikaw ang nandidiri kay Aran dahil mahirap lang siya. Kaya hiniwalayan mo siya para maghanap ng mas mayaman. Bakit ngayon nagsisisi ka na? Song Chuwei, ang nagtaksil sa tunay na pagmamahal, lulunurin ng 1,000 karayom. Magkano lang ang halaga ng pagmamahal? Yan lang ang pinahahalagahan ng mga tulad mong tanga. Pero dapat kang magpasalamat sa akin kung hindi ako nagtaksil. Sa pagmamahal ni Ahran, wala kang kinalaman dito. Weiwei. King Ying. Anong ginagawa mo rito? Dapat ako ang nagtatanong yan sa'yo. Ahran, pasensya na, kasal ka na pala. Hindi na dapat kita ginugulo, pero ikaw lang ang natitirang taong mapupuntahan ko. Kasalanan ko ang lahat. Nagka-misunderstanding ang asawa mo dahil sa akin. Okay lang, hindi kasalanan mo. Sinus undan Montag ako? Nakita ko ang asawa ko sa ospital, kasama ang ibang babae para magpa-prenatal check-up. Yung unang reaksyon niya nang makita ako, hindi siya nagpaliwanag. Una niyang ginawa ay pagdudahan at sisihin ako. Hindi ganoon, yung sanggol sa tiyan ni Weiwei. Sa dati niyang asawa yon, mahirap siyang mag-isa kaya. Dinala ko siya para magpa-check ko. Ahran, kanina pa ako gustong magpaliwanag sa kanya. Pero bigla-bigla na lang niya akong tinawag na kabit. Sabi pa niya, yung sanggol sa tiyan ko ay anak sa labas. Okay lang kung ako ang siniraan, pero paano niya nagawa na hindi ka pagkatiwalaan? Siya King Ying, Fide Beng Huvakang. Kanyang kain gitin? Ilang beses na kitang sinabihan. Wala talagang anuman sa pagitan namin ni Weiwei. Bakit di mo? Pigilan ang pagiging isip bata mo? Isip bata ako. Mula kanina hanggang ngayon, nagtanong ka ba kahit minsan? Kung bakit ako nasa ospital? Hindi. Hindi mo man lang inalam ang dahilan, pero para sa isang taong di mo naman kilala. Bigla-bigla mo akong sinisigawan at sinisisi.
Hindi ko sinabi sa'yo dahil natatakot ako na magselos ka, na magka-misunderstanding. Kaya hindi ko sinabi. Ahran, mas mabuti sigurong di na ako tumuloy sa inyo. Baka, mag-away pa kayo ng asawa mo dahil sa akin. Nakita Montag naman, King Ying. Mahirap para kay Weiwei na mag-isa. At nangako na ako sa kanya na dadalhin ko siya sa bahay. CJ, uuwi ako at ayusin ang kwarto at ang guest room. Kung di ka talaga mapakali, pwede kong ibigay ang aking silitulugan. Hindi na kailangan ang silitulugan mo. Palagi ka namang zelosa, Peron Gayon. Bakit ang dali-dali mong pumayag? Si Auran, pasensya na, mali ako ngayon. Hindi na ako magsiselos para sa kahit sino o anuman. Si Auran, nagiging selosa lang ako dahil mahal kita. Pero ngayon, ayaw ko nang magmahal pa. Heto, buntis ka, kumain ka ng marami. Hindi ko inakalang matatandaan mo pa ang mga gusto ko pagkatagal-tagal. Huwag mo akong intindihin, ikaw muna. Asawa mo si Pinying, bakit ako ang inaalagaan mo? Magagalit yon mamaya. Ayos lang yan, kung ano gusto niya, kukuha naman siya. Pinying, huwag kang mag-akala. Buntis kasi si Weiwei. Dapat mas alagaan natin siya. Tara, kumain ka ng hipong. 3 taon na tayong kasal, di mo alam na allergic ako sa hipon. Si Auran, yung pagmamahal mo't kawalan nito. Ang sakit talaga sa akin. Busog na ako. Ahran, nagalit ba si Kingying? Puntahan mo na kaya siya, ayos lang. Huwag mo siyang pansinin, selosa lang yan. Noong araw na umalis ako, 3 taon na pala tayong kasal. Pero, wala na yung halaga. Bakit ka nandito? King Ying, alam kong nainggit ka pa rin. Kay Weiwei. Pero maniwala ka sa akin, wala talaga sa amin yon. Alam ko, di mo kailangang magpaliwanag. Naniniwala ako sa'yo. Talaga? Wala kang hinanakit? Dati, selos lang sa'yo yon. Sabi mo makitid ang isip ko. Ngayon, nagiging nais mo na ako. Ano ba ang sinusubukan mo ngayon? Talaga. Huwag kang mag-alala. Parang may kulang sa bahay na to. Nag-aayos ako ng kwarto nitong mga nakaraang araw. Marami ng lumang gamit ang itinapon ko. Mahalaga talaga ang araw na to. Kailangan kong paghandaan ito ng mabuti. Naalala mo pa pala. Walang tao sa bahay, baka may sorpresa si Xiaoran sa akin. Maligayang kaawan. Ano nangyari, Ran? Akala ka UPA. Para kay Chuwei ang handaan? Nasaan si Chuwei? Bakit ikaf? Kaya pala sinabi mong mahalaga ang araw na to. Kaarawan pala ni Song Shui. Oh, halika rito. Pagbalik ni Chuwei, huwag mo siyang papansinin. Pero alam mo ba, bukod sa kaarawan ni Song Shui, 3 anibersaryo rin ang kasal natin ngayon. Anibersaryo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Yun pala ang asawa ni Ranji. Palagi ko siyang nakikita sa club, nanonood ng laban ni Ranji. Akala ka fan lang siya. Hello sa 8. Hello sa 8. King Ying, alam ka o talaga? May handa rin akong regalo para sa iyo. Akala ko, pagkatapos ng birthday ni Chuwei, ibibigay ko na sa iyo. Tingnan Montag. Isusuot ko sa iyo. Ano? May nangyari kay Chuvaye? Nandiyan sa labas. Dali, pumunta tayo. Ano? Bilisan natin. Dali, tayo na. Papatayin kita, Galamay.
Mang-akit ka ng asawa ko. Ngayon, gugulpihin ka o yang muka Montag. Hinto, huwag mo siyang galawin. Ran, tulungan Montag ako. Huwag kang makialam. Itong babae, nang akit ng asawa ko, okay lang. Nagbuntis pa ng palihim, gusto umangat dahil sa anak. Ngayon, ayusin ko talaga itong babaeng may malaking pangarap. Oran, Vala talaga. maniwala ka sa akin. Ate, pakiusapan mong taksi Angie. Bagong kabyon siya. Hindi pwedeng magkagulo. Ngayon, wala makakapigil sa kanya, lalo na pag tungkol kay Chuiji. Ailan ba nakinig si Rangi sa payo? Vai. Oran, Tumayo ka. Ano ang ginagawa Montag? Kahit siya ang kabit, kahit kanino ang anak sa tiyan. Ngayon, siya ang tao ko. Sino ang maglakas loob gumalaw sa kanya? isang basag na sapatos, may nagtatanggol pa pala. You. Magpakailanman, talagang bagay kayong dalawa. Hindi ako nananakit ng babae. Ngayon, dalhin mo ang mga tao mo. Umalis ka. Tayo na. Oran, Vai. Sabi ko, palagi kitang papagbutihin. Ranji, nandito pa si 8. Oran. Masama ang pakiramdam ko. Chuvayi, kanina, sinagip ka ni Rangi. Ang galing talaga. Siya ang tao ko. Uon ka, Chuvay. Akalain mo, sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nakakalimot si Ran sa iyo. Gaya ni Yobe napansin kanina. Paano masama ang asawa ni Brother Ran ngayon? O ang kanilang kasal ay anibersaryo, Brother Ran, ay nandito pa rin para sa birthday mo, lubusang nakalimot sa kanya. Masamang buto ang mga lalaki, yung hindi nila makuha. Lalo silang nababaliw. Nung nakipaghiwalay ako sa kanya noon, sinabi ko, dahil sa kawalan niya ng kakayahan kaya ko siya iniwan. Kaya sa mga taong yun, nagsumikap siya ng todo para patunayan sa akin ang sarili niya. Kahit gaano siya ka-successful, ang sinabi ko, ay mananatiling tinik sa puso niya. Oo, ikaw talaga ang magaling, hawak na hawak mo siya. Sayang lang, itong sanggol sa tiyan ko. Akala ko makakasandal ako sa kanya para umangat, patay pala. Kaya napilitan akong humanap ng kapalit, si Xiaoran. Dahil ka inakala, Xiaoran ay gaya piarin. Nang dati, madaling maloko. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Sino ba ang mag-akala? Nalilitaw yung babaeng yun sa harap niya. Muntik na niyang malaman ang totoo sa harap ko. Chuvay matas na kapatid na babae umatas ka. Brother Ran, kahit na mayroon siyang walong puso at isip, di pa rin siya makakatalo sa'yo. Yung singsing na dapat ibibigay kay Kinyin, ay ibinigay ko kay Wiwi. Pero okay lang siguro. Kasi mas gusto ni Kinying ang perlas. Chue, yung pinag-usapan namin kanina, di kaya narinig niya lahat? Ano naman kung narinig? Di naman siya paniniwalaan ni Aran. Wala na akong pakialam sa mga problema niyo. Tama yung sinabi ng babaeng yun kanina, ikaw at si Xiaoran. Ay talagang para sa isa't isa. Dapat kong batiin kayo. Ay, sumikat na ba ang araw sa kanluran? Di biya ito. Tayo ba'y nakatatandang kapatid na lalaki ay naglalaga ng aso? Hindi ko ito matala. Ano, nakinig ka ba sa usapan namin kanina? Gusto mong gayahin si Ed Weiwei, yung paasa-asa. Tumingin ka nga sa salamin, ano ba'y tsura mo? Yung paghihiwalay namin ni Chue, yun ang tawag na paasa-asa. Sinabi mo din na gusto mong umalis. Marahil Brother Ran, ang lalo pang gumaan ang pakiramdam. Pirmado na ang kasulatan sa paghihiwalay, pakisabi mo kay Xiaoran. Kapag may oras ka, napirmahan niya agad. Umalis ka na rin naman, di rin naman mabubuhay ang bata. Bakit di? Ninyong samantalahin ang huling halaga nito ng lubusan. Ano ang gusto mong gawin? Ano sa palagay mo kung makikita mismo ni Xiaoran na ikaw ang nagtulak sa akin at ikaw ang dahilan ng pagkalaglag ko? Di kaya lalo siyang magilty at lalo siyang magpakamatay para sa akin. Song Chue, wala kang hiya. Kahit sarili mong anak, di mo pinatawad. Wala kang pinakamababang prinsipyo bilang tao. Humarap ka sa akin, hawakan mo siya. Bitiwan mo ako. Masamang tao ka, hahampasin kita. Bitiwan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Akan. Vai. Masakit ang tiyan ko. Kinying, kinakabahan ako sa nangyari ngayon. Magseselos ka, gusto kong magpaliwanag.
Ibabalik ko sana ang singsing. Bakit mo ako itinulak? Xia Qingying. Ikaw ang tumulak sa kanya. Hindi talagang hindi ako. Siya ang nagbintang sa akin. Alam niyang hindi mapapalagay ang bata. Sinasadya niya. Ipapasa sa akin ang pagkakagaling ng pagkalaglag. Tingnan mo, Xiaoran. Ang paniniwala ko lang ay ang nakikita ko. Akala ka o, zeloso ka lang. Hindi ka o akalain na ganito ka kakalmado. Pumatay ka, alam montag ba? Ako ang pumatay. Xiaoran. Nandyan ang Kiki, hindi ka naniniwala? Pwede mong tingnan, hindi ako ang tumulak sa kanya. Kung ako ang tumulak sa kanya, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanyang anak. Xia Qingying. Nakbabanta ka ba sa akin? Hindi pwede. Huwag niyang makita ang CCTV, kundi mahuhuli ako. Aran, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng mawala, pakiusap. Ayos lang, huwag kang matakot. Dadalhin na kita sa ospital. Babalikan kita para magbayad. Aran. Hindi ko akalain na ikakasal ako sa ganitong masamang babae. Nakakadiri ang pagmamakaawa mo. Kung magpapanggap ka, sige, magpanggap ka hanggang gusto mo. Bakit hindi pa umuwi si Kingying? Hinte lang, darating na si Qingying. Kingying. Nanay, Kingying, sa labas. Ano ba ang pinagdaanan mo? Bakit ganyan ka? Sabihin mo sa nanay, sino ang nang-api sa iyo? Pasensya na, kasalanan ko. Hindi ka o alam kung ano ang mali ka o. Walang katiyakan, kung alam ko lang na, hindi ka maganda sa labas, itatalikan ng nanay mo kahit na. Ikukulong din kita at uwi. Sige na, pasok na tayo sa loob. Okay lang yan, basta nakauwi ka na. Tara na. Kingying. nanay. Pasensya na, Nay. Nag-alala ka pa. Simula pa lang, ayaw ko ng pakasalan mo, yung mahirap na yun. Ngayon naghirap ka, nagsisisi ka na, di ba? Matigas lang ang ulo ng tatay mo, pero nag-alala talaga siya sa'yo. Kingying. Tingnan mo kung may nagustuhan ka. Nay, kakakasal ko lang, ayoko munang maghanap ulit agad. Natatakot lang ako na baka di ka pa makamove on. Ito. Mga promising young men dito sa Beijing, maayos ang ugali. Kahit ayaw mo munang magkaroon ng bagong relasyon, makipagkilala ka lang, para makalimutan mo na yung gago. Nay, lampas na ng kalahating oras sa usapan. Bakit wala pang pumupunta? Hello? Hello, Miss Ya, may ayusin lang ako. Hindi na ako makakapunta, pasensya na. Okay lang. Hello. Pasensya na, MS Gia. Na-aksidente ako sa daan, hindi na ako makakapunta ngayon. Hello, magandang araw. Pasensya na, MS Gia. Pinakonsulta kami sa mahuhula. Sabi, hindi daw kami bagay. Lalo na yatang lumalala ang mga dahilan. Ayaw talaga nila sa may asawa na? Excuse me, huli na ba ako? PZU. Anong ginagawa mo dito? Anesthesia, tapos na ba ang blind date ngayon? Ikaw ang kabilang party. Kailangan pa bang mag-blind date ang isang pihir? Pagdating sa edad, kahit anong estado sa buhay. May blind date na inaayos. Upo ka.
May ibang lakad ang iba, akala ko wala nang pupunta. Kaya aalis na sana ako. Eh di wala na akong karibal. Ha? Dati nang may asawa, nanliligaw pa rin? Ang hina ko talaga. Kung di rin naman talaga gusto ni MSP, diretsahan na lang. Meron na akong 3 taong kasama. Malaki ang sugat na naiwan sa akin kaya sa ngayon. Di pa ako handa para sa bagong relasyon. Sumama lang ako sa blind date. Gusto ko lang mapanatag ang pamilya ko. Pareho tayo ng sitwasyon, MSP. Kaya bakit hindi na lang tayo? Magpakasal. Nagbibiro ka lang, MSP. Ikaw ang pinakasikat na bachelor sa Beijing. Paano ka magkakagusto sa isang babaeng diborsihada tulad ko? Nasya. Seryoso ako. Pareho tayong kailangan ng asawa. Para sa pamilya. Kaya gawin natin ito. Kontratang kasal. Pagkatapos ng kasal, hindi tayo magkikialam sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Ako, Kung hindi ka kumbinsido, Inesya, maaari tayong gumawa ng prenuptial agreement. CJ, payag ako. Vai. Tungkol sa bata, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang, Akan. Wala talagang kapalaran ang bata at ako. Hindi ko siya napigilan. Huwag mo sanang sisihin si Kinging dahil sa akin. Vai. Mabait ka, Aren. Pero na yun, sobra na talaga si Kingin. Matagal ka nang nasa ospital, hindi man lang siya dumalaw. Kumusta ang kalagayan ni Weiwei? Mahina na ang katawan ni MS Song. Dahil sa pagkalaglag, nasira ang kanyang katawan. Baka sa hinahara, hindi na siya magkakaroon ng anak. Ano? Hindi. Hindi ito totoo, Doktor. Mali ang diagnosis mo. Paanong isang tulak lang? Hindi na ako magbubuntis. Aran, hindi ito totoo. Nagsisinungaling lang ang doktor, di ba? Ang problema, yung nagtulak sa iyo sa hagdan. Napakasama talaga. Hindi niya alam. Nasa kalagayan mong ito, isang mali, mamamatay kayong dalawa? Gusto akong patayin ni Tia Kinging. Kasalanan kao lahat. Hindi dapat ako nagalit sa kanya. Vai, maniwala ka sa akin. Alam kong kasalanan ito, ni King Ying, pero siguradong hindi sinasadya. Ayaw niyang saktan ka. Ang ibig mong sabihin, palampasin na lang. Paano ang anak ko? Ahran, dati kapag nasugatan ang daliri ko, nag-alala ka ng sobra. Ngayon, wala na ang anak ko. Patawarin ko ang pumatay. Paano ko siya mapapatawad? Pero siya pa rin ang akin. Maghintay ka, hahanapin ko siya ngayon. Papuntahin ko siya para mag-sorry sa iyo, maghintay ka. Alam mong nagkamali ka, pero tahimik lang. Xia King Ying, sobrang nabigo ako sa iyo. Nag-block ka sa akin? Ang dating mo, di ba, naglalaro ka lang? Hanggang kailan ka maglalaro? Hoy Ran, nasaan ka na ba nitong mga araw na ito? Malapit na ang kompetisyon. Di ka ba mag-practice? Kompetisyon? Itong mga araw na ito, nasa ospital ako, inaalagaan ko si Wiwi. May kompetisyon pala? Bakit walang nagsabi sa akin? Kuya, 1 linggo na ang nakalipas nang sabihin sa iyo. Di mo ba alam? Noon, ang mga ganitong bagay. Si Kinying ang nag-aasikaso. Kailangan ko lang maglaro ng maayos. Pahinga muna, Ran. Aran. Mahina ang tiyan mo, huwag mong kalimutan uminom ng gamot. Heto, alam kong ayaw mo ng takeout, sa mga susunod, lahat ng pagkain mo. Ako na ang bahala. Ito ang pinakamalaking simbahan sa Beijing. Dito na lang tayo magpakasal. Ano sa tingin mo? Huwag na, kontrata lang naman ang kasal natin. Formalidad lang yan. Pero kung talagang gusto mong dito, pwede naman sa susunod. Kapag nakita mo na ang tunay mong mahal, dito kayo magpakasal. Sa buhay ko, 1 beses lang ako magpapakasal. PCU. Ano ang ibig mong sabihin? Kontratang kasal, peke ang lahat. Ang gusto ko, ikaw lang palagi. Hingin. Nakaligtaan ko na ang isang panahon ng pagbulaklak. Ayaw kong makaligtaan ulit. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? PCU, diborsyada ako. Di ako karapat-dapat sa iyo. Sino ang karapat-dapat sa akin? Ang prinsesa ng isang kilalang angkan o ang anak ng isang mayamang pamilya. Magaganda sila. Pero wala sa kanila ang ikaw. Hinging ako'y hindi. Isang mataas na prinsipe ng Beijing, isang ordinaryong tao lang ako. Ordinaryo hanggang sa gusto ko lang makasama ang minamahal ko. Sa buong buhay ko. Bakit ako?
Bakit hindi ikaw? Kapag umibig, umibig na. Maraming bakit ba? Kung lahat ay malinaw. Hindi yon pag-ibig. Alam kong biglaan ito. Pwede mo akong saktan o murahin. Pwede mo akong parusahan. Basta't payag ka pa. Pakasal ka sa akin. Paano kung ayaw ko? Maghihintay ako. Kahit gaano katagal, payag ako. Payag ako. Ano? Sabi ko. Payag ako. Kung pumayag ka na, hindi ka na pwedeng magsisi. Esan. Ang corny naman. Anong tinitingnan mo? Ah, Vala. Hindi ba ako pinanood ni Kinying? Hindi eh. Oy, malapit na ang laban mo. Maganda ka na. Ano ang nangyari? Ang galing ni Xiaoran. Bakit bumaba ang level niya? Chuwai. Bakit ka lumabas ng ospital? Siyempre para batiin ang ating boxing champion. Ito ba yang trophy Montag es alabanat tu? Zandali. Ang trophy na, nanggako na ako, na ibibigay ko kay Kinying. Chia Kinying, ginawa ko na lahat. Nang ganito, pero naisip pa rin niya ikaw. Ang prinsip ng Beijing na si Daisy at ang Harris ng Chia, si Xia Qingming. Ay nag-anunsyo ng kasal. Malapit na ang araw. Si Kinying, paano siya naglakas loob na magpakasal sa iba? Ahran, saan ka pupunta? Pupunta ako kay Chia, Kinying para magpaliwanag. Ahran. Ang sakit ng tiyan ko. Aran, kasalanan ka lahat. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kayo ni Qingming. Kung naipaliwanag ko sa kanya ng maga. Vai. Hindi mo kasalanan to. Pero, paano siya biglang naging heres ng Chia? At nagpakasal pa sa iba? Noenge kayo pia. Nagluloko na be Asia? Paano siya naglakas loob? Paano niya nagawang paglaruan ang nararamdaman mo? Sobra naman talaga, Aran. Tiyak na naghihintay siya ngayon para pagtawanan ka. Huwag kang pupunta sa kanya. Nilalaro niya ang nararamdaman ko. At sinira ka pa para hindi ka na mangana. Mabuti pa nga umalis siya, ang masamang babaeng yan. Ayoko nang makita siya muli. Huwag kang mag-alala, simula ngayon. Buhay man o patay siya, wala akong pakialam. Hoy Ran, nasaan ka na? Ito ang post, match interview. Naghihintay na sa'yo ang mga reporter, Jiyang. Alam mo na ba ito noon pa? Ikakasal na si Xia Qingming. Ran, akala mo hahanapin ko siya? Gaya niyang babae, na pabago-bago at malandi. Hindi ko siya kailangan. Totoo lang, okay lang ako. Kung hindi ako magpapanggap na malala, paano ko mapapasakit ang puso ni Xiaoran? Sakto sa panahong ito, para makuha ang puso ni Xiaoran. Lubos na mapalapit sa akin, kung hindi dahil kay Xiaoran. Ngayon ay naging boxing champion, bilyonaryo na. Hindi ko siya babalikan, yang ets na yan. Si Xia Qingming lang ang tangga. Ang nagtiis sa hirap kasama niya. Pero ano naman? Basta 2 salita lang galing sa akin. Mabilis kong mabibihag siya. Ginong Xiao, pakikondolensa. Kayo at ang inyong asawa sa hinaharap. Magkakaroon pa rin ng anak. Hindi Zia. Hindi ba nawalan na ng kakayahang magkaanak si Weiwei? Zinunak sabi, napakaganda ng kalagayan ng asawa mo. Magpahinga lang ng maayos, walang problema talaga. Nag-miscarriage ang batang ito dahil sa embryo. Mula pa sa simula, hindi ito maayos na nabuo. Noong nakaraang prenatal check-up, inirekomenda ko na sa asawa mo na magpa-abort. Bakit ganito? Hindi ba niya sinabi sa'yo ang resulta ng check-up? Ito ang prenatal report. Pwede mong tingnan. Yang tanggang si Xia Qingming. Madali ko lang siyang napapalayas ng ilang salita. Aran, bakit ka nandito? Song Chuwai. Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina. Hindi Ahran, pakinggan mo ako, wala akong. Bakit mo ako nilinlang? Bakit Montag ako pinamayan? Qingming. Wala ako lang ay. Sasabihin ko sa'yo, Song Chuwai, simulan gayon. Hindi na ako maniniwala sa kahit isang salita mo. Parang nararamdaman ka o. Kulang ng isang bagay sa loob ng bahay na ito. Kamakailan lang, naglilinis ako ng kwarto at nagtapon ng maraming lumang gamit.
King Ying. Paano mo nagawang maging ganito, kabagsik? May unang pag-ibig si Aran na hindi niya makalimutan. Hindi siya ang tamang tao para sa akin. Si Aran, bibigyan lang kita ng 99 na pagkakataon. Mga pagkakataong sasaktan mo ako. Kapag naubos na ang mga iyon, aalis na ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, palagi kitang pahahalagahan. Naniniwala ako sa iyo. Aran, saan ka pupunta? Ngayon ang ating ika-isang anibersaryo ng kasal. May problema sa bahay ni Chue. Kailangan kong pumunta roon. Huwag mo akong hintayin sa hapunan. Hoy, Aran. Okay lang. Mayroon pa siyang 78 na pagkakataon. King Ying. Maligayang kaawan. Halika, buksan mo ito para makita mo kung nagustuhan mo. Salamat, Xiaoran. Hello? King Ying. Aisan, Naiiwan mag-isa si Weiwei sa bahay. Natatakot siya. Kailangan kong samahan siya sandali. Ikaw na lang ang kumain ng keke sa bahay. Ha? at sa araw pa ng kaarawan ko. Dapat bilangin na 2 beses niya akong sinaktan. Parang konti na lang ang natitira. Ang tagal-tagal bago ko maipon ulit. Hindi ko pa rin kayang maabot ang puso mo. At palalayain ka na rin. Palang pala, sa lahat ng mga taong ito, ako pala ang sumasakit sa iyo. Huli na ang aking pagkamulat. King Ying. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo. Xiaoran, bakit ka nandito? King Ying. At tinagdaanan mo ang hira. Pero na yon. Humiwalay na ako sa kanya. Patawarin Montag ako, okay? King Ying. Huwag mo na akong pag-initan. Tanggalin mo ang singsing. Umuwi na tayo. Pag-iinit. Hanggang ngayon, akala mo nag-iinit lang ako. King Ying, nabasa ka o ang diary mo. Isang gago ako. Hindi ako karapat-dapa. Pero kahit papaano, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo. Huli na. King Ying, hindi pa ako pumapayag sa diborsyo. Hindi mo pwedeng basta-basta akong iwan ng walang sabi-sabi. Iwan. 3 taon, napakarami kong ibinigay para sa'yo. Pinahalagahan mo ba? Hindi mo yan kailanman pinahalagahan. Ngayong binibigyan na kita ng kalayaan, sasabihin mo pa sa akin. Nagsisisi ka. Xiaoran, sa puso mo, ano ang halaga ko? Ginoong Xiao, igalang mo ang desisyon ni King. Hanggat hindi pa kami naghihiwalay, mag-asawa pa rin kami. Uwi namin, to. Anong kinalaman, Montag? Xiaoran, tama na yan. Desidido na ako. Okay lang kung ayaw niyang maghiwalay ang aming pamilyang Tay. May pinakamahusay na grupo ng mga abogado. Anumang oras. Aahin na kaso. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Anong pinagkaiba natin? Sabihin ko sa'yo, si King Ying, galit lang sa aking kaya. Sumama sa'yo kapag nawala na ang galit.
babalik pa rin sa akin. Ang pakikipag-isang dibdib ko kay Tia Kingin. Noon lang yun para. Magalit kay Vai. Xiaoran, akala mo ba lahat ng tao tulad mo ginagawang panghula ang damdamin? Hindi ko yan inisip, hindi totoo ang mga yon. Mga sinabi ko lang yon sa galit, maniwala ka sa akin. Xiaoran, dahil ayaw mong pumirma sa kasulatan ng diborsyo, ipapakiusap ko. Sa grupo ng mga abogado na makipag-ugnayan sa'yo, hindi na kita. Gusto pang makita. Umalis ka na. Lanan, Teka, Ginoong Xiao, ang aking nobya, ayaw ka nang makita. Pakiusap, huwag mo na siyang gambalain. layas. Xiaoran, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Masakit ba? Bakit ang dami na naman ng sugat mo? Hindi masakit. Aran, huwag na tayong magboxing, okay? Kaysa maging boxing champion ka, mas gusto kong ligtas at payapa ka lang. Ano ba yang sugat na yan? Maniwala ka sa akin. Balang araw, sasabihin ko sa'yo na ang pagpapakasal sa akin ang pinakatamang desisyon. King Ying. Nasaktan din ako. Xiaoran, ang ganitong itsura ko ngayon. Ano ang pinagkaiba sa dati kong ko? Talagang kailangan kong pasalamatan ka. Dahil naunawaan ko ang isang bagay sa pag-ibig, ang pagpupumilit ay isang napakahiyang bagay. King Ying. Naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganito. Xiaoran, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mo ba sinabi na bibigyan mo o ng 7 na pagkakataon? Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon, isa lang. CJ, dahil napakaseryoso mo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sige, anuman ang sabihin mo ay papayag ako. Ayaw ko ng mga bagay na ginamit na ng iba. Kung makuha mo ang luha ng karagatan at mag-propose ka sa akin, pag-isipan kong mabuti kung bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sige, hahanapin ka unan gayon, hintayin Montag, hintayin Montag. Kinying, talaga bang bibigyan mo siya ng pagkakataon ngayon? Nagsiselos ka ba? Hindi nagsiselos. Galit. Bakit? Galit dahil hindi ako sapat. Na hindi ko mabigyan ng puso mo. Nang ako lang. Kinying, pumayag ka na sa proposal ko. Hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo mula sa akin. Alam ko lang kasi masyado si Xiaoran. Napaka-obsessive niyang tao. Kung hindi ko sinabi yun kanina, talagang magpupumilit pa siya. Kaya naghanap lang ako ng dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Ayokong may makaapekto sa ating kasal. Kinying, salamat. Magkita tayo bukas. Ano na? May iba ka pang sasabihin. Kinying, sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang kahit sino ang kumuha sa iyo mula sa akin. Bukas. Magkita tayo bukas. Alamin mo ang tungkol sa Ocean Steers. Kailangan hanap ito. Jiang, hanapin mo ang isang bagay. Ano ang hinahanap mo, Ran? Ang Ocean S Tears? Ang brilyante na wala ng ilang dekada na ang nakalipas at wala pa ring balita hanggang ngayon. Ano ang gagawin mo dito?
Hanapin mo lang kung ano ang sinasabi ko. Ang dami mong sinasabi. Nababaliw ka na ba, Ran? Paano natin ito mahahana? Mahahanap man o hindi. Kailangan kong subukan. Ito lang ang tanging pagkakataon ko para mabawi si Kinying. Ano ang ginagawa mo rito? Ran. Kailangan ba talagang magkagulo tayo ng ganito? Nang itinapol mo si Kinying noon, naisip mo ba na magiging ganito ang mangyayari? Dati, hindi ko kayang bitawan ang pag-ibig ko sa'yo. Pero ngayon, naintindihan ko na ang sarili ko. Zixia Kinying ang mahal ka o. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Baka magkaintindihan kami ni Kinying. Ran. Daddy, sinabi mo na ang taong mahal mo sa puso. Ay ako pa rin. Gaano katagal bago ka nagbago ng isip? Akala mo ba mapapaikot-ikot pa rin ako sa'yo? Tulad ng dati? Nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Ano ito? Buksan mo at malalaman mo. Ano ito? Xiaoran, kahit na nilinlang kita. Pero ang anak ko ay talagang nawala dahil kay Chia Kinying. Ano sa palagay mo kung ibibigay ko ang mga ito sa korte? Gaano katagal makukulong si Chia Kinying? Hindi mo magagawa. Ano ang hindi ko magagawa? Wala na akong natitira. Gusto mong iwan ako para hanapin si Chia Kinying? Siege. Sisiraan ko siya. Kung sasaktan mo si Tia Kinying, papatayin kita. Gusto mong sirain ang mga ebidensyang ito. Pwede, basta. Pakasalan Montag ako. Ano ang sinasabi Montag? Sabi ko, kung pakakasalan mo ako, hindi ko nahahabulin. Ang pananagutan ni Chia Kinying. Sisirain ko ang mga ebidensyang ito. Ran, huwag mo akong titigan ng ganyan. Dahil sa totoo, mayroon pa rin tunay na pagmamahalan sa pagitan natin. Song Chuwai. Paano ko naging gusto ang isang babaeng masama tulad mo? Okay lang, Aran. Pagdating sa pag-ibig, pwede pa tayong magsikap. Pero es ay Xia Kinying. Pag may record, habang buhay na yan. Mula rito, 10 minuto lang ang biyahe papuntang korte. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Tato. Pumapayag ako. Yan ang gusto kong marinig, mahal. Pero bago tayo magpakasal, may ilang kondisyon pa ako. Gusto kong ilipat mo sa akin ang lahat ng pera at mga ari-arian mo. At pati ang kita mo sa hinaharap, sa akin dapat ilipat. Sigs, lahat yan, papayagan ko. Yan ang gusto kong marinig, mahal. Ang gusto Montag, binigay ko na. Mula ngayon, kung may gawin kang masama kay Xia Kinying. Pagsisisihan Montag, yan. Bakit di ka sumali sa laban? Alam Montag biya. Kung magkano ang multa kapag umabsent? Bukod sa uminom, ano pa ba ang kaya mo? Tingnan mo ang sarili mo. Anong pinagkaiba mo sa isang baliw? Zinadia Montag, yan. Ginagawa mo to para maghiganti. Xiaoran, ang tigas Montag. Di ko pa winawasak ang mga ebidensya. Kung ayaw mong mapahamak si Chia Kinying, pumunta ka na at lumaban ka. Ginawa ko na ang pangako ko. Kung maghihiganti ka pa, huwag kang magalit. Naiintindihan mo? Balif. Balif ka, Xiaoran. Kuya Ran, ito B. Pag ich anti kay Song Chuwai. O parusa mo sa sarili mo? Ito ang parusa sa akin. Wala na si Kinying. Wala na ring dahilan para lumaban. Binalik na ng club ang lisensya mo. Pero kung umabsent ka ulit, talagang itatanggal ka na nila. Tanggalin na nila. Wala akong pakialam. Sige, wala kang pakialam sa lahat. Kung hindi mo yan pinapansin, ito naman ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Luha ng karagatan. Kamakailan lang ito biglang lumitaw sa black market. Ang sinumang makakatalo. Sa kasalukuyang may-ari nito ay makakamit ito. Huwag mo na akong kausapin tungkol dito. Magpapakasal na ako kay Chui, Ran. Ang kasal ni Chia Kinying ay sa Makalawa na. May oras pa tayo para pumunta.
Gusto ko ring sumama. Pero hindi ka o kaya, Xiaoran. Kung hindi mo talaga siya kayang iwan, dapat mong gawin ang narapat bilang isang lalaki. Sundan mo siya at kunin pabalik. Huwag kang maging duwag dito. Pero pinagbantaan niya ako gamit ang ebidensya. Anong magagawa ko? Kung hindi ko siya papayagan, ipapakulong niya si King Ying. Hindi ko pwedeng hayaan na magdusa si King Ying. Anong ebidensya? Ayon kay Song Chuwei. Dahil si King Ying ang nagtulak sa kanya. Kaya siya nag-miscarriage. Imposible yun. Tingnan mo ito. Si Song Chuwei ang nahulog sa hagdan. Walang kinalaman si Xia King Ying. Saan mo nakuha ang video? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Noong araw na yun, nang makita ko si Xia King Ying, punong-puno siya ng sugat nang umalis sa bahay mo. Kaya kinuha ko ang CCTV footage. Pero natatakot ako na baka gawin mo ulit. Ang dati, napaboran si Song Chuwei. Kaya naisip ka o, hayaan kitang makita ito ng mag-isa. O hintayin kang kumalma bago ipakita. Pero hindi ko inakala na gamitin ni Song Chuwei. Ito para pagbantaan ka. Sabihin Montag. Ito ba ang parusa sa akin? Kung mas naniniwala lang sana ako kay King Ying, hindi siguro nangyari ito. Ran, hindi pa huli ang lahat para malaman ang katotohanan. May pagkakataon ka pang magbawi. Tama, may pagkakataon pa ako. Pupunta na ako sa kanya. Xiaoran, ano ang gagawin Montag? Xiaoran, ano ang nangyari sa'yo? Song Chuwei, tingnan mo ang nagawa mo. Imposible. Na-delete ko na ang mga CCTV footage na yan. Saan mo ito nakuha? Nilin lang Montag ako. Ginamit mo pa si Xia King Ying para pagbantaan ako. Xiaoran, humalma ka. Pag-usapan natin ito. Pag-usapan? Ano pa ang pag-usapan natin? Xiaoran. Dahil mahal kita. Lahat ng ginawa ko. Dahil mahal kita. Kung kaya ni Xia King Ying, kaya ko rin. Bakit hindi mo ako pansinin? Pag-ibig. Mahal mo ako, nagsisinungaling ka, naninirang puri ka pa ng iba. Ang mura ng pag-ibig mo. Xiaoran, pakiusap. Mali ako. Talagang mali ako. Hindi na ako ulit. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ngayon, nakakasuka ka na lang sa akin. Hahanapin ko na ang Osin Steer. Bago ko ibalik si Xia King Ying, ipunin mo ang gamit mo at umalis ka. Ayaw na kitang makita. Xiaoran, kung hindi kita makukuha, hindi rin makukuha ni Xia King Ying. Sabihin mo sa may-ari ng Osin Steer, may negosyo ako sa kanya. Tungkol kay Xiaoran. Hindi ka o inakala. Ang minamahal na Osin Steer ng dating boxing champion. Ngayon ay ibibigay na. Swerte niya't nanalo sa akin. Alam kong hinahanap niya ito, kaya't hindi ko palalampasin. Ang pagkakataong maghiganti. Tutulungan kitang mabawi kay Xiaoran. Ang titulo mo, pero tulungan mo akong. Sireng Sia. Ocean, S-Tier, OO. Binibining Xia King Ying, Ikaf P. Nagnanais pakasalan si Ginong Pei Ziyu? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Magmamahal, gagalang, at tahahalagahan mo siya. Hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Ako'y nagnanais. Zandali. Jinging S.I. Xiao Ran na yon. Para makuha ang Osin Steer, sumali sa black market boxing. Muntik na siyang mamatay. Pakiusap, tulungan mo siya. Ano? Ako. Hining, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Susuportahan kita sa anumang desisyon mo. Dahil sa akin ito nangyari. Hindi ko kayang manood ng walang magawa. Habang naman ay siksiyawan para sa akin. Alam ko, ang King Ying na kilala ko ay hindi magpapabaya. Pumunta ka ng walang alinlangan. Ngunit ang kasal natin. Ako na ang bahala dito. Pumunta ka ng walang alinlangan. Salamat, Hintayin mo akong makabalik. Naghihintay pa rin si Ayu sa akin. Si Xiaoran. Paumanhin, excuse lang ang hanap ko noon. Para umayaw ka, hindi ko inakala. Na ipaglalaban mo talaga ako. Paumanhin, si Xiaoran, ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na wala sa isang araw, binigyan na kita. 79 na pagkakataon, pero minahal mo ba? Kung talagang mahal mo ako, bumati ka na lang sa kaligayahan ko. King Ying.
Ayo, ngayon, tuloy na ba ang kasal natin? Ngayon, magpalitan na ng singsing ang bagong kasal. Ngayon, maaari nang halikan ng lalaki ang kanyang nobya.